Akala niyo nagbibiro si Lord? Hindi. Maraming tao lumalapit sa Kanya dahil akala lang niya. Si Lord yung mag-aayos, hindi guguluhin ka niya. Kasi bakit bago mo tanggapin ng Diyos, maayos na ang lahat ng magulo sa buhay mo. Kapag pasok ng Panginoon, sasabihin mo sa Kanya, Lord, lahat sa buhay ko sa'yo. Sabi ng Panginoon, seryoso ka? Wey, di nga. At sasabihin mo sa Kanya, Lord, gawin mo yung gusto mo. Sabi ng Panginoon, gagawin ko yan. Kasi si Lord yung perfect gentleman na nakilala ko. Hindi siya papasok kung hindi mo siya patutuloyin. Hindi niya ayusin kung hindi mo ibibigay. At pagpasok ng Diyos, when God stepping into your life, sabi ng Panginoon, let's do this. Sabi niya sa akin, Onet, yes Lord, good. I have the authority. Step aside. Shh. Shh. Let me take over. Sabi ng Diyos sa anghel, yung sala, labas. Yung rep, ilabas. Yung kama, ilabas. Lahat ng laman ng closet, ilabas. Sabi naman ng may tao, Lord, okay na yan. Huwag mo na pakialaman. Hindi, ilabas. Sabi niya, sala. Oy, ingatan niyo yung sala. Oy, ingatan mo yung TV, flat screen yan, babagong bili yan. Ingatan mo yan, ha. Uy, Lord naman, ba't na may pinakikialaman mo pa? Kasi bakit? Ang gusto ng Diyos sa tahanan, bago siya maglagay ng mga dekorasyon dito, lahat ng singit-singit malinis. At kapag nakita ng Lord yung sala mo na merong bahay ng daga, sasabihin niya, pakiayos ito, pakilinis. Ang pinakamasakit sa buhay ng tao, kapag ini-scuba ka na. Ang pinakamasakit sa buhay ng tao, kapag tinatanggal na yung mga matagal nang nakadikit diyan na mantsa na ng buhay mo, kagaya ng kasinungalingan, kagaya ng mga sekreto, kagaya ng mga bagay na pinagkakatago-tago mo, kapag tinatanggal na ng Diyos yan, you struggle with that. At sasabihin mo, Lord, masakit, hindi ko gusto yan. Kaya sasabihin sa'yo ng Lord, di ba sabi mo, di ba ikaw may gusto niyan? Gagawin ko lang yung alam kong tama para sa'yo. At sa haba ng hindi ko alam kung gaano katagal, pero sigurado ako mahaba. Sa haba ng proseso ng paglilinis ng Diyos ng tahanan mo, at kapag malinis na, sabi ng Panginoon, now, let me give you the things that is for you. Kaya minsan yung mga taong nagtitiis sa ginagawa ng Diyos ng pagbabago sa buhay niya, kapag ibinalik na ng Diyos yung pagpapala, sabi niya, Lord, 21 inches lang ang TV ko, ba't yan ay 46? Sabi ng Panginoon, you deserve 46 inches. Get inside. I'm not talking to anyone here today. Nasabi, Lord, 6 cubic feet lang ang rep ko. Sabi ng Panginoon, you need 4 doors ref. Come on, get inside. Pastor, nagsitiis kami ng asawa ko sa double size bed. Sabi niya, no, you deserve a queen size bed. But only to those that allow God to change them. Yun lang mga tao na binigyan ng karapatan ng Diyos na maging Panginoon niya at tagapagligtas niya na magbabago ng kanyang buhay. Sila lang yung karapat-dapat. Because if we claim God's promises at hindi nababago ang buhay natin, I'm going to be frank with you, magiging matapang ako sa inyo. Huwag kang aasa.